aming buhay sa pamagitan po ng mga salita. Bless each of us and Lord, bigyan mo rin po kami ng isang maayos, steadily internet connection para yung salita po ay klarong-klaro po na makita at marinig ng bawat sa kami. Ito ang aming dalangin niling sa pangalan po ni Jesucristo na aming Panginoon at Pagligtas. Amen. Amen. Muli po, blessed, peaceful, joyful, powerful, and victorious day break sa about sa po sa atin. So today is March 18, no? 2025. Sige po. Yung ating pong devotion from Oswald Chamber ay meron pamagat na Will I bring myself up to this level? Ganda, no? Mga devotion na ito. Will I bring myself up to this level? Okay, tingnan natin. Basahin ko lang po yung devotion right up na Oswald Chambers and out of this devotion ay meron din tayong konting output. Sige po. Input, sorry po. Ano po dyan? Perfecting holiness in the fear of God. 2 Corinthians 7:1. Therefore, having these promises, I claim God's promises for my life and look to their fulfillment, and rightly so. But that shows only the human perspective on them. God's perspective is that through His promises, I will come to recognize His claim of ownership on me. For example, do I realize that my body is the temple of the Holy Spirit? Or am I condoning some habit in my body which clearly could not withstand the light of God on it? 1 Corinthians 6:19. God formed His Son in me through sanctification, setting me apart from sin and making me holy in His sight. Ayun po ay batay po sa Galatians 4:19. But I must begin to transform my natural life into spiritual life by obedience to Him. God instructs us even in the smallest details of life. And when He brings you conviction of sin, do not compare with flesh and blood, but cleanse yourself from it at once. Galatians 1:16. Keep yourself cleansed in your daily walk. I must cleanse myself from all filthiness in my flesh and my spirit until both are in harmony with the nature of God. Is the mind of my spirit in perfect agreement with the life of the Son of God in me, or am I mentally rebellious and defiant? Am I allowing the mind of Christ to be formed in me? See Philippians 2:5. Christ never spoke of his right to himself, but always maintained an inner vigilance to submit his spirit continually to his Father. I also have this responsibility to keep my spirit in agreement with his spirit. And when I do, Jesus gradually lifts me up to the level where he lived, a level of perfect submission to his Father's will, where I pay no attention to anything else. Am I perfecting this kind of holiness in the fear of God? Is God having his way with me, and are people beginning to see God in my life more and more? Be serious in your commitment to God and gladly leave everything else alone. Literally put God first in your life. Wisdom from Oswald. The Bible does not thrill. The Bible nourishes. Give time to the reading of the Bible, and the recreating effect is as real as that of fresh air. So out of this devotion po, sinasabi po dyan, the praise, will I bring myself up to this level, aligns with his emphasis on spiritual discipline, total dependence on Christ, and the call to rise to God's standard rather than settling for complacency. So, ibig pong sabihin, itong devotion po natin, inahamon po ng mensahe,
ni Oswald Chambers ang bawsa po sa atin, no po, na tumaas, mag-level up, sabi nga natin, no? Sa pamantayan ng Diyos sa halip na manirahan, no? Sa sinatawag na complacency or status quo o yung sinasabi nating okay na to, pwede na to, ayos na to. Yun yung mga status quo. Pero maganda itong devotion na ito dapat tinitignan natin kung tayo nga po ay nagle-level up or sinasadya ba natin intentionally na tayo gusto natin na mag-level up sa buhay natin. Hinihimok po tayo ng sulat ni Oswald Chambers na mamuhay na may ganap, no po, na pagtitiwala kay Kristo at bumuo ng isang disiplinado, no, sumuko sa pananampalataya. Kaya po, tingnan niyo po ito, isang ilustrasyon, ano po? So ito po ay isang tinatawag nating isang rock climber. Isipin po ang isang rock climber na po sa picture na umaakyat, no, sa isang matarik paanan ng bundok at tumingala siya at nakita ang tuktok ng mataas, akalula, delikado, mapanghamon at nakakatakot marahil. Meron siyang dalawang pagpipilian actually itong rock climber. Una, ang pagpipilian niya ay stay where he is, remaining comfortable but never reaching new heights. Yan po ang una. Hindi, ang pangalawa, begin the climb. Yan, magtutuloy siya, pushing past his fears and limitations, knowing that reaching the top will be worth the struggle. Kung kayo po yan, ano po ang gagawin ninyo? One or two? Or none of the above? In number two. Kayo po ang pipili, ano? Kayo magdidesisyon. Kung kayo po ay nasa kalagayan ng isang taong tulad niya, rock climber. So ano po ang pipiliin nyo? One, two, or three, none of the above. Alright? So, kapatid, alam niyo po, itong picture na ito, in the same way, spiritual growth requires us to rise to God's standard. Amen? Ano po? God's standard, hindi word standard, hindi church standard, leadership standard, SPPR standard. Sabi niyan, require us to what? Rise to God's standard. And what is God's standard? Not settle for comfort, status quo, maintenance. Ayan, sabi natin. Jesus calls us to a higher level of faith. Amen? Commitment and trust in Him. Ano po? So, itong write-up po ni Oswald Chambers ay challenges us with a deep question. Yung sinasabi, will I bring myself up to this level? Question pala yun. Ano, will? Dadaling ko ba ang sarili ko sa mas mataas na antas, oh, ng aking buhay, ng aking paglilingkod, ng aking pananampalataya? It's easy, ano po? It's easy to settle into spiritual complacency na sinasabi. Staying with our comfort zones. Yan, ano po? But God, ano po? God calls us what? To grow, mature, and press forward in faith. Amen? So this requires, ito pong tanong, will I bring myself to this level? It requires spiritual discipline. Sabi ko po, total dependence on Christ and a willingness to rise above standard. Okay, so nang tawagin po, alimbawa, ng ating Panginoon Kristo si Pedro na lumakad po sa tubig, yan po yung makikita natin sa Matthew 14:28-29. Ay alam niyo po si Pedro po ay may pagpipilian na manatili sa bangka o humakbang ng may pananampalataya. Ano ginawa ni Pedro? Pinili niyang lumabas doon sa kanyang comfort zone sa bangka kahit natakot, nahirapan, nangangamba, nangangatog marahil. Sa katulad na paraan, dapat po nating piliin na umunlad sa spiritual kahit hindi ito komportable, nakakatakot, of the unknown o nangangailangan po ng sakripisyo. Now, tingnan natin, ito po yung key themes, ano? Ito po yung mga susi, tatlo at least.
will I bring myself up to this level? Number one, yung sinabi ko na, spiritual discipline. Growth in Christ requires commitment, just as an athlete trains for a race, sa 1 Corinthians 9:24 and 27. Number two, total dependence on Christ. True spiritual elevation comes not from our strength, but from yielding fully to Christ. John 15:5. Number three, rising to God's standard. Instead of lowering our expectation, we must step in God's calling with faith and obedience. Amen? Philippians 3:13-14. So, wag tayong manatili sa ating kinalalagyan. Okay? Huwag nating sabihin na pwede na to, okay na to, ayos na to. Ating buhay, ating pamilya, ating mga pangarap. Hindi naman po yun ang gusto ng Panginoon. Sa atin, okay na. Pero tanong natin, yun po ba ang gusto ng Diyos sa buhay natin? Hindi. No? So, as Oswald Chambers reminds us, ano po ang reminder ni Oswald Chambers, anong kanyang gentle reminders? God never gives us this discernment so that we may criticize but that we may intercede, sabi niya. May we respond to His call with boldness and humility. Alam niyo po, ang pag-angat sa antas ng Diyos ay hindi tungkol po sa uh, pagiging perpekto. Ito po ay tungkol sa araw-araw na pagsuko at pagsunod. Magpasya tayong magpatuloy, umakbang, lumago, umakyat, lumago kay Kristo. So, ang tanong sa atin, am I actively seeking to grow in my faith or have I settled into comfort? Two, do I trust God's power to transform me or I'm relying on my own efforts? And three, how can I take intentional steps to bring myself up to the level God desires? Yan. So, ano po nakikita niyo po sa picture? Agila, po? Tulad ng isang agila, sabi sa kanta. Tayo ay lilipad. Ano sabi sa kanta? Di mapapagod. Ating mga pakpak. Okay, sabi po dyan, may kwento raw po. Minsan po ay may isang batang agila na nakatira sa isang pugad sa mataas na bundok. Komportable po ang batang agilang ito sa kinaroroonan niya. Ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay ginawa siya para sa masigit pa, hindi lang doon sa komportabling kinaroonan niya. So isang araw, napanood niya na ang isang matandang agila na pumapailan lang, lumilipad nang walang kahirap-hirap sa ibabaw ng mga hangin na pataas ng pataas. So, nagtataka ang batang agila at nagtanong doon sa matandang agila. Sabi niya, Sir, paano ka lumilipad ng napakataas? Sabi niya doon sa matandang agila. Sumagot po ang matandang agila. Alam mo, iho, sabi niya, doon sa batang agila, ginagamit ko ang bagyo, ang malakas na hangin, ang bagyo unos para buhatin ako pataas. Alam mo, yung batang agila, hindi naintindihan. Nung una, yung sinasabi nung matandang agila sa kanya. Ngunit isang araw, alam po, dumating isang malakas na bagyo, unos, at malakas na hangin na bumagsak sa kinaroroonan niya. So, ang hangin po ay mabangis, lakas, ang mga ulap ay madilim, at ang takot po ay pumasok sa puso ng batang agila ito. Ngunit naalala niya yung sinabi ng matandang agila, no? Kahalip na magtago itong batang agila doon sa malakas, takot na bagot inos. Abay, alam niyo kung ginawa niya, ibinukan niya ang kanyang mga pakpak at lumipad. Ano? Hindi po para umiwas sa hangin, kundi sagupain yung unos at bagyo. Abay, nung una, siyempre, first time niya, na lumipad na gano'n, tapos may bagyo pa. Napakalakas ng bagyo. Ngunit habang inaayos niya ang kanyang mga pakpak sa pagtampay,
Paglipad, aba, alam po, naramdaman niya ang isang bagay na hindi kapanipaniwala na naranasan niya. Ano po yun? Ang hangin, yung bagyo, yung hangin na dala ng bagyo na maaaring magtulak sa kanya pababa, ay talagang nagpapaangat sa kanya. No? Habang tumataas siya, mas naging kalmado po ito. At alam niyo po, hindi nagtagal, itong batang agila na ito ay nasa itaas na siya ng bagyo. Lumilipad, saan po, sa maaliwalas na kalangitan, katulad niya po sa picture, kung saan sumisikat pa rin ang araw. So ano po ang life application nito, mga kapatid? Kwento, tulad ng agila na ginamit ang bagyo, dapat nating gamitin. Ano po ang mga pakibaka, hamon, problema, trials, difficulties, persecution sa buhay upang umunlad sa halip na tumakbo mula sa kanila. Amen? Okay. So, how to bring yourself up to the next level? Okay. So, ito po. Una, make a decision to grow. All right. Intentional decision to grow. Intention, sinasadya po ang magkaroon ng growth. Alam niyo po, ako po, sa totoo lang, gusto ko mag-develop po ng kanin. Six-pack. Ano yung six-pack? Muscle, abs. Yeah. Six-pack ang tawag mo. Hindi naman pwedeng sabihin ko lang in Jesus' name. Magkakaroon ako ng magandang muscle or six-packs abs o muscle. Hindi. Siyempre, mag-exercise ka, gagawa ka ng mga, mga bagay na magbibigay para mag-grow yung mga muscles, para magkaroon ka ng six-packs na abs. Oh, intentional yon na mag-exercise ka. Opo, ginagawa ko yan every day. 30 minutes sa umaga, 30 minutes sa gabi. Yun, simple mga exercises, tensional exercises to grow my muscles, to grow my abs. So, yun po yung sinasabi, make a decision to grow. Spiritual growth is intentional, not accidental. Pursue God with passion. Yun, no? Seek Him in prayer, worship, and study. So, Jeremiah 20:11. So, number 3, surround yourself with the right people. O, yun. Naku, ganda nito. Iron sharpers iron. Sabi po sa Proverbs 27:17. Ang tawag po dyan, Kiskisan Ministry. Ha? So, itong Daybreak, Kiskisan Ministry natin ito. Sinusurround natin ang ating sarili sa mga tamang tao, tamang isip. Tama ba yon? Kasi pag tamang tao, tamang isip, tamang puso. Amen? Can I have an amen? Tamang tao, tamang Amen. isip, tamang puso. Kasi pag nasang tamang tao pa, maging tama ang isip mo at maging tama ang puso mo. Kaya tayo, titigil tayo sa, sabi ko nga, miyembro, kung ako nga yung pastor, nag-aaral, nag-a-attend ng mga seminars, kung ano-anong mga online, para lalong ma-sharpen yung aking spiritual life. Eh, Ayan, nag-attend tayo sa LGI, sa Aldersgate, Daybreak, at ano pa, mga care group, life group. Yan po yung mga nagbibigay sa atin ng mga practical na pamamaraan para tayo po ay mag-level up. So, I would suggest, no, huwag tayo magsawa sa pagmumukha yan ng ating mga kasama dahil alam natin yung ating pakikipag-ugnayan, fellowship sa atin, nalalaman natin na sabi diyan ay nasa-sharpen ang ating buhay, ang ating pananampalataya. So, sabihin natin yan, isabihin natin sa ating mga pamilya, mga church, no? Dapat magkaroon tayo ng kiskisan ministry, kiskisan ng mga ng pananampalataya para ma-share. Di ba pag kinikiskis mo yung yung espada ba yung sword sa kanyang kapwa sword o kaya kung saan mo siya kinikiskis o sharpen siya.
So, ganun din, yung ating pakikiisa, pakikisalamuha, pakikipag-fellowship, eh, tumataas yung kalidad ng ating pananampalataya. Okay? So, sa tuwing naharap ka sa mga paghihirap, ano po, tandaan, hindi dumarating ang mga bagyo upang sirain ka katulad dun sa ito, ang bilang, ano po. Dumarating sila para itaas ka. Yung mga tinatawag nating storms of life, hindi binibigyan ng Panginoon para tayo po ay sirain, kundi i-level up kahit taas ka. So magtiwala sa Diyos. Ibuka, no? Ibuka ang iyong mga pakpak ng pananampalataya at pumailan lang. Tinatawag ng Diyos sa atin sa mas mataas na antas. Amen? Sa pananampalataya, sa pagsunod, sa kabanalan at sa ating layunin. So, dapat nating piliin na lumampas sa mga takot, pagdududa, at kasiyahan, at matapang. Sabihin mo nga, matapang ako. Amen. Matapang ako na humakbang sa kung ano ang mayroon ang Diyos para sa atin. Amen. So, nais ko pong magsara tayo sa ating prayer of declaration. Sige, i-open po ninyo ang inyong mga microphone at sabay-sabay po nating ideklara ito pong panalangin ito. Okay? Ready? One, two, three. Heavenly Heavenly Father, Heavenly Father, we Father, come we before come you before with you with hearts hearts open, open, desiring desiring to to reach rise the to the level level you you are are calling calling come us before us you with hearts to. to. open. You have set You have before set us before us a higher higher calling to calling grow to in grow in faith, To faith, great faith, obedience, obedience, and and purpose. purpose. We We acknowledge acknowledge that that at times at we times we allow allow fear, fear, doubt, and doubt, a and complacency complacency to to hold hold on us us, back. hold us back. Lord, 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 give give us give the us us the the strength 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 to 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 press 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 forward, 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 the the courage to to courage leave leave to behind what leave what hinders hinders us, us, and and the the wisdom wisdom to to follow your follow your path. path. Help Help us to us to fix fix our our eyes eyes on 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 Jesus Jesus Jesus, and to and to and walk to walk walk boldly boldly in the in the calling calling you have you has placed placed in in our 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 lives. 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 We We surrender surrender our 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 plans, plans, struggles, struggles and our and our weaknesses to weaknesses to to you. 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 May May we we embrace the embrace the journey of journey faith Of faith, with with passion passion and and perseverance, 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 trusting trusting that that trusting you you will will equip will equip equip us 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 for every every step step every step ahead. 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 Thank you, Thank Lord, you, Lord, for for your your patience, 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 grace, grace, and grace, and unending and love. unending unending love. love. May we May May we we always 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 seek 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 to to grow grow deeper deeper in our deeper in in our our relationship relationship with with relationship you. you. with you. In Jesus' In Jesus' name, Jesus' name, name, amen. 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 Thank you for letting me share the word of the Lord. Amen. Amen. Thank you po. God bless. Amen. 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 Praise God. Maraming maraming salamat po, Pastor Edric. Tunay nga na tayo po ay pinagpala sa mga mayayaman at makapangyarihang mga salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pong devotion sa araw na ito. So, praise be to God. Yan. So, sige po, I believe we are so ready to move on to the second portion of our gathering, and that is our prayer time. So, Sister Babes, ayan po, maraming salamat. Thank you, Sister Babes, for facilitating our prayers. Nakamute pala ako. Amen, amen. What a wonderful and beautiful uh dito lahat na full 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 package message of God from Pastor Edric na nakaka-bless po and nakakapagpalakas talaga ng ating pananampalataya. Are we all blessed po ba mga mahal kong kapatid?
Amen po. Parang ako lang na-bless ah. Are we blessed po ba? Diba nakaka-bless po talaga. And sige po, dumako na po tayo sa ating pananalanginan kung saan kapag nagbababad po tayo sa mga salita ng Diyos na buhay, nanggaling sa Kanya, at alam po natin na kapag meron tayong ilalapit is God is preparing everything na yan. Meron na po bang nakashare? Yung isasagot niya para sa ating mga kahilingan, hindi man para sa ating sarili, para sa ating mga mahal sa buhay, at para na rin sa ating mga kapatiran na nangangailangan ng kasagutan sa ating Amang nasa langit. Meron na po ba akong i-share pa, Ate Finet? Nakamute pala ako, sis. Yes po, sis. Yes. Hindi ko po Thank you kasi po. nakikita. Sige nga po. Hindi ko, na-share ko. Yung fruit of the Spirit po yung nasa screen. Okay po. Sige. Sige. Ah, yes. Yes po, mga kapatid. Sabi nga, in happy moments, happy po tayo, di ba? So, Pwede po ba? Pwede po usually, ba? napipraise natin Pwede si po God. ba? Yes po. May nagsasalita po. Yes po. Mayroon pong Si Nanay nagsasalita. Conchita. Yes po, nanay. Ay, tita. Nanay Conchita. Na-mute po siya. Okay. Sige, to proceed po. Sabi nga po, pagka happy tayo, ang taas din ng ating moment na to praise God. Even in difficult moments, di ba? We need to seek God para yung difficult maging easy. And in quiet moments, we have time to worship God. In painful moments, sabi ko nga, kahit nasasaktan, kahit nahihirapan, let us entrust everything unto God. And in every moment, let us thank God. So sa pagkakataon po ito, gusto ko sanang emphasize yung about the fruit of the Spirit, diba? Sa fruit of the Spirit, alam ko naman po lahat tayo familiar dito and alam na po natin to. From Galatians 5:22 to 23, meron pong isa dyan na alam kong gustong-gusto nyo. Lahat po, siguro nakaka-bless po kung lahat tayo is na-perfect natin to. From love, peace, joy, patience, kindness, gentleness, goodness, self-control, and faithfulness. Meron po sigurong ako aminado po ako sa isang bagay dito yung gentleness kasi gusto ko parang malamya lagi ako pag magsasalita or kapag kami sasabihin parang yun ang pinagpipray ko. Lord, gusto ko yung maging gentle ako. Kasi yung personality ko na parang lagi akong eager na magsalita, laging excited. So, sa pag nagsasalita akong ganun, minsan nawawala ang gentleness. Sa akin lang po yun. So, gusto kong magkaroon ng gentleness. Sabi ko, Lord, gusto kong perfect yung paging gentleness, lalo na kapag nasa harap ako ng pulpito. So, alam ko po mga kapatid tayo, meron din tayong ninanais na mahiling dito sa fruit of the Spirit. And I encourage every one of us na sa araw-araw natin kapag taglay natin tong 9 fruit of the Spirit, di ba? Ang sarap-sarap, ang ganda-ganda at ang saya-saya ng pagiging anak ng Diyos. So I praise and thank you Lord because pwede po ba natin sabihin kung sino po yung nakaramdam na I praise and thank you Lord katulad niyan kasi yung gentleness ibibigay ninyo sa akin yun ang kahilingan ko and I thank you God for this. Itatap ko po si Ate Pinet. Total, may oras man naman po tayo. Let us take this moment para naman maibigay natin kay Lord yung gusto niyang marinig from us. Ayan. Si Ate, tap ka. Sige po. Amen, amen, amen. Yes po, I thank and praise the Lord for everything that He does sa buhay ko. Galing ako sa... And indeed, itong fruit of the Holy Spirit, syempre, I'm asking the Holy Spirit to bear itong fruit na ito
sa buhay ko. And praise God po that uh, yung sa araw-araw, especially dito po sa atin pong pagsama-sama dito sa Daybreak, tulad po nung sinabi ni Pastor Edric kanina, yung company that we are surrounded with people, our destiny helpers, na ginagamit ng Panginoon upang ma-achieve ng Holy Spirit, magawa ng Holy Spirit itong mga bagay na ito sa buhay natin. And yes, I surrender sa kalooban ng ating Panginoon to grow me more, level me up. Ayun nga, itong mga dito sa mga fruit of the Spirit na ito. Most of all, ay yung ang is it to choose one, sis? Is that your instruction po? Choose one? Depende po kung ano yung nasa puso niyo ate. Okay. Kung Yeah, ano so yung I sige. think talagang I need more. Every time na nakakaharap ako ng iba't ibang sitwasyon, it's different every time. So I just pray that the Lord will just truly level me up. Ito po this fruit of the Spirit sa buhay ko po. As I walk with Him every day. Amen. Thank you po. Amen po. May gusto po kayong itap o may gusto po bang sumunod kay Ate Punet? Si Sister Lydia po. PowerPoint, no? Ano ba yon? I praise the Lord kasi ano tawag dito. And thank the Lord. Yung gentleness and self-control, talagang wino-workout ko pa lagi ito. Yung gentleness, yung sabi nga, yung maging gentle din sa pagsasalita, maging polite din sa pagsasalita, at maging, ano tawag doon, encouragement din sa pagsasalita, hindi ka makatisod. Diyan ako pinapractice din ng ating Panginoon. So, I thank the Lord and praise God sa mga, and also, yung itong pagkakataon na ito, papasalamatan ko na kasi sa answered prayer din to dun sa linalakad nung anak ko na visa, working visa, na-approve na po nitong last week, binigay na po sa kanya. Kaya lang, kailangan niyang travel back dito uli sa Pilipinas para idaan sa embassy. Kaya yun ang inihiling ko na isa pa na meron na siyang appointment yung pag-travel niya rito at maging mabilis yung proseso. Kaya praise the Lord and His faithfulness sa ating lahat. Talagang line-level up tayo ng ating Panginoon. Kung saan man tayo nandoon, yung pagiging obedient natin ay siyang nakaka-delight din sa ating Panginoon. Amen and amen. Meron ka pong gustong itapan, Tita Lydia. Thank you po sa sharing. Meron po bang gustong... Si Ate Mar. Gusto ko marinig si Ate Mar. Amen po. Ate Mar. Hello po, good afternoon po sa lahat. Ang gusto ko lang mangyari sa buhay ko, yung joy po. Kasi pag may problema, pero kahit may problema, tuloy-tuloy pa rin yung pag-worship ko kay Lord. Hindi ako humihiwalay sa Kanya kasi sunod-sunod yung problema simula nung na mapag-asawa ko. Hindi ako nawawalan ng problema. Yun yung gusto kong mangyari sa buhay ko po. Yun. Amen. Thank you po. Thank you po, Sis Mar. Meron pa po bang... we are with you po in prayers. Meron pa po bang gustong mag-share ng praise report o kung paano siya pinagpala? May oras pa po. Siguro mga... Ako po, Sister Babes.
Yes po, Ate Flora. Yeah, I praise and thank God po sa um, buhay na binigay niya na um, nakakapagtrabaho pa po ako at nakabalik po ako safely from Russia, sharing the gospel of Jesus to those who doesn't believe. And I pray na yung mga na-meet po namin ay magpatuloy po silang hipuin ng Holy Spirit upang maniwala po sila sa ating Panginoong Hesus na walang ibang tagapagligtas kundi siya lang po. And the fruits of the Holy Spirit naman po ay gusto ko pong ma-improve yung love po. Love, patience, at saka faithfulness ko po sa Lord. Kasi if I have love, I can practice and I can grow with all the nine, with the rest of the eight fruits of the Holy Spirit po. Patience po sa pag-i-endure sa mga mahirap kausapin na tao tulad po ng aking daughter-in-law na si Iris po. And though I will be facing many difficulties or sa aking pag-uwi po, kung ano man po yung haharapin ko po doon, I will remain faithful to God. Although I wish that all the fruits of the Holy Spirit can be seen and really manifested in my life. Yun lang po. Thank you for letting me share. Yeah, thank you po Ate Flora sa sharing and God is with you po. Meron pa Amen. bang gustong humabol kahit last na lang po? Kung gustong maging pagpapala para marinig ang kanilang pasasalamat. Kung wala na po, siguro alam naman ni Lord ang ating puso, alam din po niya kung ano yung gusto nating sabihin. Let God handle it silently, sabi nga po. So, praise God po sa mga praise report natin. Alam ko pong tuwan-tuwa si Lord. Yun ang gusto niya, yung naririnig niya kung paano po natin siya napupupurihan sa pamagitan ng mga ginagawa niya sa ating buhay. Amen po. So, yung po mga able na mag-mute, sabay-sabay po nating sabihin ito. Ang galing sa Psalm 100. Sige po, lahat po tayo. Shout with joy to Shout the with Lord. joy to the Lord, all the All the earth. All the earth, earth, worship the Worship the Lord with Lord with gladness. with gladness. Come gladness. Come before 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 Him, 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 singing with joy. singing with joy. joy. Acknowledge Acknowledge that that Acknowledge the the Lord Lord that the is is Lord God. God. He He made made us, made us, and and us, we are we are and His. we are His. We are His. His We are people. His We are people. His We are We are the the sheep sheep people, of His pasture. the pasture. sheep of His Enter His gate pasture. Enter with His His gates gates with with thanksgiving. thanksgiving. Go thanksgiving. into His Go Enter into courts His His courts courts with with praise. 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 Give Give thanks Give to thanks thanks to Him. Him Praise His and name. praise to His Him name. and For the praise Lord For His is the Lord good. is name. The good. Lord is His His unfailing His unfailing love love unfailing continues love continues forever. forever, forever. and And His His Goodness faithfulness continues continues faithfulness to to each each continues to generation. generation. each generation. Psalms 100. Amen po. Sabi nga po dito, di ba? Always be joyful. Sabi nga ni ate, kailangan may laging joyful. Yan po. So, dako na po tayo sa prayer. Ito ang pinaka-importanting sangkap ng ating pagiging anak ng Diyos. Yung the way we communicate to God in every instances in our life. Ang ingay ng mga alaga ko. Never stop praying. So, dako po tayo sa first point po ng prayer for healing in times of sickness. Alam po natin maraming nakakasakit at maraming nasa banig ng kasakitan. But then we are still hopeful because God is our only source of healing and our only source of hope na hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. At alam po natin na kapag sinasambit natin ang ating pangangailangan sa pamamagitan ng pangalan niya and the power of the Holy Spirit, wala pong imposible. So, let us have a minute of gusto ko po sana hindi lahat po tayo na makiisa sa pananalangin ito in a minute, and then I will ask Pastor Jeneline to close this portion after 1 minute. Okay lang po ba 'yon, Pastor Jeneline? Tipo kung meron Opo, opo, Salamat Sister po. Grace. Meron po kayong kakilala na hindi kasama dito o nangangailangan ng panalangin, isama niyo na rin po siya sa inyong panalangin, and then sa lahat din po ng aspeto ng buhay na nangangailangan
pagpapagaling hindi lamang sa kasakitan kundi sa lahat po ng mga kahinaan na kailangan ng kalakasan na nanggagaling sa ating Amang nasa langit. See po in a minute, kung pwede po, yung mga pwedeng mag-mute, masabi pagsabay-sabay at sama-sama, mas malakas ang dating sa kalangitan. Hallelujah. Yes, Lord Father God, we are declaring your supernatural healing power on each one of those who are sick. Whether they are on our prayer list or not, Lord, you know them by name. God that provides, God that heals, Kung ano yung God that kanilang hears our prayer. We know karamdaman. each and every one of us. Of course, you know, Hearts, Panginoon, kung paano sila gagawin. Whether it be physical or emotional, spiritual, lahat po ng mga aspeto ng maraming salamat, Lord, because we know we can depend on you to reach out to our brothers and sisters sa pamamagitan ng Panginoon. We are commanding the holy angels to be with them and to touch them, O God, with your healing power, Lord. Maraming salamat sa declare your provisions, your protection, and peace upon your families, Panginoon. And just to continue to trust you, O God, trust you that in your own way, perfect way and will and time, ay mararanasan nila at matatanggap nila ang healing na nanggagaling sa inyo. In Jesus' name, amen. Yes, hallelujah, Lord God. Father, you are our Jehovah Rapha. The same time, Lord God, the Jehovah Jireh, Father God, ng lahat ng mga nangangailangan. At sa oras na ito, amang banal na makapangyarihan, ayon sa iyong ipinangakong binitiwan, na anumang hilingin sa iyong pangalan na ipagkakaloob mo, ito'y ibibigay mo, Panginoong Jesus, sa mga anak mo. Kami po, O Diyos, ay sama-samang dumudulog sa inyo upang itaas ang bawat isang naririto, Lord God. Sa buhay, Lord God, ni Brother Haji, Father, ni Sister Zenny Baltazar, ni Brother Edgar, O God, Malonzo, yung Father, O God, ni Pastor Lynn. Ang buhay, Lord God, ni Sister Edeline, Lord, ni Sister Lorna, ni Sister Sheila Sabatin, Father. Lord, na humihingi, Lord, ng kumplitong kagalingan and recovery, O God, from ear operation. Even the life, O God, of Pastor Minacio, Father Valdez. The life, O God, of Sister Janet, Lord God, Ramos, D.S. Phoebe, in the name of Jesus, hallelujah. Oh, Raya Shikarabarabashanda, na merong gallstone, Pastor, Brother Benji, O God, Wagan, Lord, the brother of Sister Geraldine, and also, Father God, provision for medications, oh God, together, oh God, with your salvation for here, Lord. Brother Herman, oh God, husband of Sister Ophil, the complete recovery and restoration, oh God, from his injuries. Father, nakikita mo yan, ang buhay ni Brother Amado, complete healing and recovery from stroke. Yan po ang kahilingan, kahit po ni Irish, oh God, the daughter-in-law, oh God, of Sister Flora, nung saan, Lord Jesus, hallelujah, nakikita mo, Panginoong Jesus, ang para po sa kanyang faith and spiritual encounter, Sister Valerie, the mother of Pastor Edric, na hanggang ngayon, Panginoon, nakikita mo ang kanyang kalagayan in the name of Jesus. Lord, na kung saan, Panginoon, ang kahilingan na madala po sa herbal medicine at hindi, Lord, sa surgery, kahit sa buhay ni Sister Jocelyn, oh God, the friend of Sister Babe, Lord, na may breast cancer, kahit sa kanyang medication, kahit kay Sister Helen Espiritu, sa kanyang tumor, Sister Ruth Ann Pilar, maging kay, Lord God, sa ang kanyang kahilingan na magkaroon ng complete healing, kay CG Pono, oh God, the complete healing, oh God, and deliverance, kasama din po, Panginoong Jesus, dito, oh God, ang buhay, Father God, ni Sir Ulysses, Father, Lord God, na nakikita mo ang kanyang karamdaman ngayon, Panginoong Jesus. Ngunit, Lord God, iniinda po niya, kasama po dito, Lord God, ang anak, Lord God, hallelujah, ni Pastor Rory, oh God, na si Faith, nakikita mo ang kanyang
lagnat, o God, ang kanyang sakit at panakit ng kanyang katawan, at kahit po, Lord God, sa buhay, Lord God, hallelujah, na, Lord God, kay ni Brother Mike, oh God, Lord, na kung saan, Panginoon, ang kanyang Lord God, esophageal or echocardiogram, Lord, kayo ang nakakaalam nito. Yes. Father, sama-sama po kaming dumudulog sa kasama ng mga warrior na ito. Dahil, Lord Jesus, sa iyong sinabi sa amin na kahit ano ang aming sasambitin at sasabihin, this time we declare, Father, Lord, complete healing and deliverance sa bawat isang, Lord God, kahilingan ngayon. Nakikita mo ang kanilang puso, ang kanilang mga buhay. Lord, you are not a liar. Kung ang masasama, Lord God, ay kanyang binibigay ang, Lord, kanilang kahilingan. God, kayo pa kaya na aming amang makapangyarihan na sasabihin lang namin ang lahat ng aming hinihingi sa iyong pangalan ay kumikilos ka sapagkat there is power in your word. There is power, oh God, in our tongue. And we come, Lord God, right now to declare, oh God, hallelujah, and pray for the complete healing and deliverance, oh God, at ang milagro sa iyong pangalan na makapangyarihan. We come, oh God, and speak, Lord God, your miraculous ways. Father, in the name of Jesus, I know, God, Lord, hinayaan mo mangyari, Lord God, dahil meron kang purpose, pero hindi mo hahayaan na sila'y manatili sa anumang sakit at karamdaman, because the devil, oh God, is a defeated fool. He is liar and deceiver, and this time I will cut off the works of the enemy. I will bind and rebuke every curse of the enemy upon their bodies right now sa mga may karamdaman at sakit, because, Lord God, in Jesus' name, you are their God, and you are, Lord God, hallelujah, their Jehovah Rapha. You are the best doctor and even Father sa mga medicine na kanilang, Lord God, iniinom. Kayo ang Diyos ang gagamit nito, kagaya sa paggamit mo sa putik upang pagalingin ang bulag, Panginoon. At ganun din po ang gagawin mo sa oras na ito, sa bawat kahilingan, sa bawat panalangin ng naririto ay magkakaroon ka, Lord God, hallelujah, ng himala. May ginagawa ka. We speak right now, may ginagawa ka. We speak complete healing and deliverance. Thank you, Father, and we apply the blood of Jesus right now in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen and amen. And amen, amen. Powerful prayer. Thank you, Pastor Jeline. Next po, sunod po is today is Tuesday, as usual po, ang prayer for nation and government ang naka-schedule for today, and we are all aware of what is happening now, especially sa Philippines, sa mga balita na alam natin. God is working mysteriously. So let us just pray na magkaisa ang mga kababayan natin sa Pilipinas, na wala yung maging peaceful ang lahat, yung wala nang hatian, wala nang kampihan, wala nang binibitawang mga salita na mas nakakasakit ng damdamin, as nagkakaroon pa ng kaguluhan dahil sa mga nabibitawan ng salita na kinakalat sa social media, at minsan yung mga dito yung wrong news, parang ganun. We just want to ask God na yung bang total peace, yung gusto ng lahat. So maging specific po tayo sa pagpapanalangin sa ating bansang Pilipinas, at alam po natin ang kinalalagyan ng ating ng ating presidente, mga nasa ilalim niya, kung paano sila kumilos, kung paano sila magdesisyon, kung paano din sila magiging fair pagdating sa justice, pagdating sa pagtulong sa mga mamayang Pilipino. Maraming nasusunugan, maraming nawawalan ng bahay, maraming naapektuhan ng iba't ibang mga aksidente. Hindi po masayang nakikita yung mga ganito, lalo na kung halimbawa isa sa ating kamag-anak or kakilala or kaibigan ang
nakakaranas ng ganitong problema. So, especially yung nasa Pilipinas ngayon or tayong mga nasa iba't ibang lugar na may mga pamilyang nasa bansang Pilipinas, makiisa po tayo sa kanilang pinagdadaanan sa pamamagitan ng panalangin. And also, let us all include din since prayer for nation and government, marami pong kaguluhan pa rin sa mundo. Nandito po nakalista kung ano po yung mga isasama natin sa panalangin. Meron pa rin kaguluhan sa mga Middle East, sa Israel, sa Africa, meron pa rin. Yung conflict ng China, Philippine-China, at yung lahat ng mga struggles na alam natin kahit anong war ang mangyari, si Lord pa rin ang magiging dito. Pagdating kay Lord, walang war. Pagdating kay Lord, lahat magiging maayos. Pagdating kay Lord, isang magiging peaceful ng mundo ang nakikita natin. Basta papatuloy lang natin ang ating panalangin. So, can I ask Sister Marisa to lead us for this prayer as we are silently makiisa sa kanya sa panalangin? Sis Marisa, okay lang po ba? Opo. Thank you po. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Heavenly Father, lumalapit po kami sa iyo sa umagang ito. We're seeking guidance and wisdom para sa aming mga government officials, sa aming nation, and nations in different parts of the world, Lord. We ask yung mga leader na ito that you have appointed in their position, that you will continue to inspire them, O Lord. Bigyan mo po sila ng integrity, yung courage, yung compassion, lalo na, Panginoon, para sa mga nasasakupan nila at sa mga decision making that they are making and doing, O God, na mayroong fairness and may honor doon sa bawat mga ginagawa nila, Panginoon. At lalo na, Lord, kung di ka pa nila kilala, I pray na magkaroon din sila ng pagkakilala sa iyo para itong mga ginagawa nila upon their constituents, O God. Yung light mo, yung wisdom mo, yun yung magre-reign sa kanila. Lalo na sa mga institutions na ito na sa mga bansa, O God. At yun yung ma-implement talaga nila yung unity, yung justice, and especially yung peace among doon sa mga nasasakupan nila. Lord, grant us kaming mga nasasakupan na give us the strength para ma-overcome kahit yung mga government officials nito. Ma-overcome namin lahat yung mga differences namin at wag namin tignan yung faults ng bawat isa. Bagos yung makabubuti sa bawat nation, ito yung maghari, O Lord. And I pray, God, na patuloy kang magbigay ng wisdom kung paano kami mag-work together, magkakaisa, para sa common good, para sa best interest ng lahat. Lalo na sa times ng trials, times ng difficulties and challenges ng bawat nation. Remind us, O God, na may kapangyarihan. Magkaroon kami ng empathy sa bawat isa, O God. At yung magkaroon kami na merong pag-asa sa mga sitwasyon na ito. At hindi dito nagtatapos yung, hindi ito yung end at solution, hindi yung war, O God. Kundi yung may hope after this chaos that is going on. At lalo na, Lord, yung mga decision making na gagawin, O God, na highlight yung truth, yung katotohanan. And I pray, O God, na yung bawat nation, especially yung bansa namin, lalo na we are signified the only Christian nation in Asia. Sana makita rin sa amin yung continuously yung compassion at higit sa lahat yung progress, O Lord. Behind dito sa mga sitwasyon that is going on in our nation and in different parts of the world, O God. Lalo na, Lord, I pray na ikaw talaga yung makilala at makita sa mga sitwasyon na ito, Panginoon. Kasi isa lang makapagbibigay ng solusyon dito.
ikaw lang yun, Lord. When your kingdom come on this earth, O God, yung kingdom mo na yung nagre-reign at hindi yung kingdom ng mundong ito, Panginoon. Yung kingdom of God will reign over all the nations of the world. Lord God, talagang may experience namin yung total peace, yung total love, and total compassion towards one another. Thank you, Father God, once again. Lord, we give you glory and honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Sis Marisa. So, singit po natin yung ating family, mga mahal sa buhay, lahat po ng connected sa atin by blood, lahat po ng connected sa atin by yung kakilala tayo by names, by who we are, magmula po yung sinilang tayo, meron pa rin mga taong connected sa atin. Pag-pray po natin sila. This is the time na kamustahin natin sila sa pamamagitan ng panalangin. Mga naging part ng buhay natin, magmula nung nag-aral tayo, magmula nung nasa simbahan tayo, sa mga trabaho, hanggang sa naging nasa ministry po tayo. Show them that we love and care for them kahit na may walang tag dito yung mga oras na nakakalimutan natin silang kamustahin. But then, kaya nga meron tayong social media, yun po yung blessing sa atin na to reach out. Diba? So, palagi ko po yung pang ibang mga ninong at ninang natin, mga malalakas pa, o iba is still nasa mundo pa rin po. So, panalangin natin ang kalakasan na nanggagaling sa kanila. At especially po, yung pamilya natin na kung saan ay wala tayo rito kung wala yung mga magulang natin. Let us pray for them. Mga kapatid natin, pamangkin, mga uncle, tito, tita, lahat po, lolo, lola. Yan. Isama po natin sila sa ating panalangin. And may I ask po, Ate Lydia, for this prayer portion, at makikisa po kami sa inyo sa panalangin. And okay na po ba, Tita Lydia? Lead this prayer Okay po. po. Salamat po. Let us pray. Oh, hallelujah, Father. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, God, the Holy Spirit. Tunay po ka, Panginoon, na kayo po, Panginoon, Lord. Mahal na mahal nyo ang bawat pamilya ng sa amin po, Panginoon, Lord God. Una po, Panginoon, kayo po yung aming Father na Lord God, na pinagtitiwalaan namin sa buhay namin. And thank you for the opportunity for this family na binigay niyo sa amin po, Panginoon Lord. Sa bawat isa sa amin po, Panginoon, ay may kanya-kanyang pamilya, buo po, Panginoon, buo man, kulang, still na merong kaming pamilya po, Panginoon, na merong magmamahal, nagmamahalan po, Panginoon Lord. We declare, Lord God, na ang pag-ibig niyo, yung love one another ay magampanan po namin sa bawat isa sa amin, especially our loved ones, our parents, our sisters, our grandparents po, Panginoon, our children po, Panginoon, our sibling, our tito and tita po, Panginoon Lord. Lahat po, Panginoon, pati po yung distance relative po, Panginoon, near or distance relative po, Panginoon Lord God. And thank you po, Panginoon, this opportunity na naging kabahagi kami, Panginoon, dito sa bawat pamilya. At kanina po, Panginoon, nababasa ko po, Panginoon, sa aming chat group ng aming Lord God, na aming pamilya sa father's side. Thank you, Lord, na titrace namin kung saan kami, yung roots namin po, Panginoon. At Lord, nasisihang ako nung makita ko, Lord, minsan, Lord, ngayon lang po, Panginoon, yung aking lola sa father's side na na wala sa memory ko po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, through this picture po, Panginoon, binigay niyo sa amin. Salamat din sa mga lola na nagbibigay ng panahon, ng pag-ibig, ng guidance, ng mga lesson sa amin po, Panginoon, Lord, kahit na, Lord, na paulit-ulit sila po, Panginoon,
na minimension nila kung ano yung buhay nila. Hanggang ngayon po, Panginoon, ay nagtatransfer po, Panginoon, sa mga apu-apuhan. Salamat po, Panginoon, sa kanilang faithfulness, sa pag-ibig, sa pag-aalaga ng bawat isa po, Panginoon, Lord. At dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat pamilya po, Panginoon, maging sentro kayo sa bawat pamilya namin po, Panginoon. Yung salvation will come to their family, each one, Lord God, pati po yung relation po, Panginoon, sa inyo, at maging yung passionate namin po, Panginoon, hindi lamang sa bawat pamilya, kundi lalo na sa inyo, at sabay-sabay kaming mananalangin po, Panginoon, Lord God, at magkaroon po ng panalanginan sa bawat pamilya. Maraming salamat, Lord, sa bawat mga pagsubok, sa bawat karanasan, sa bawat, Lord, lalo na sa pagkakasakit, sa bawat weaknesses po, Panginoon, still, Lord God, ay hindi nyo kami iniwan. We stand, Lord God, sa inyong presence po, Panginoon, at panatilihin nyo po, Panginoon, na, Lord God, na maalab ang aming puso na ito sa inyo po, Panginoon. Maraming salamat at dinideklara ko po, Panginoon, every family po, Panginoon, ay maglilingkod at maliligtas sa inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you, Tita Liz. Sa May body of prayer request po si Sister Rolet regarding her husband. yes po. Can we, po, Kanina Nandyan po sa po, hindi ba group chat. naisama ni Pastor Jenny Lynn yun? Sige po, mamaya magbigay po tayo ng 1 minute na lay prayer para kay Brother Mike dito po sa Abu Dhabi. Proceed muna po tayo siguro sa Body of Christ para dire-diretso Okay po. po. Sige po, salamat. Sa Body of Christ po, ang prayer of churches, we are all God's servant and part of the body of Christ. So, sabi nga po kanina ni Pastor Edric is yung kailangan we have this intentional yung motive natin being his children, yung to serve him wholeheartedly, passionately, with compassion. Sabi nga, let us have this holistic love and care. Ask God to help us to live according to His will and great plan, not in our comfort zone, diba? But in a way na we can glorify His name no matter what it takes. Kahit ba yung zone na yun is alam nating mahirap, kahit na alam nating minsan na nasasaktan man tayo or merong nadata pa tayo, but then if it's God's will and if it's God's plan for us, let's ask God na magkaisa tayo, gawin natin yun. And we need to declare His faithful answer through to the power of the Holy Spirit. And makiisa po tayo sa panalangin na ililid po tayo ni Sis Maribeth. Sis, okay lang po ba? Yes, opo. Salamat po. Thank you, Thank you po. Sister Days. Okay, so let us pray. Hallelujah. Abba Father, our God Almighty in heaven. Hallelujah, Lord Jesus Christ, our beautiful Savior, our Redeemer. Hallelujah, God the Holy Spirit, our divine advocate, our comforter. Father, we lift up to you, O Lord, ang aming pong prayer concern for our churches, our God's servants, leaders, and ministries. Father, I pray, O Lord, that let there be a holy legacy, Lord, sa bawat churches, Lord, sa bawat church, Panginoon, ang mga bawat GNC churches, Lord, and all the body of Christ, O God, will give honor and praise to you, O Lord. Ikaw ang maitaas, ikaw ang mabigyan ng karangalan, ikaw ang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At ang bawat iglesia, Panginoon, ang bawat body of Christ, Lord, ay mag-speak about your love, mag-speak about your goodness, your salvation, O God. Mag-speak, Lord, about your salvation, your salvation grace,
upon each one of us, Lord God. Lalo na, Panginoon, ng mga churches, Lord. Hayaan niyo po itong humayo, Panginoon. Lumabas, o dakilang Diyos. Hindi nakapaloob lamang, o Panginoon. Lumabas sa comfort zone, O God, upang ang mabuting balita ay maipangaral sa lahat ng tao, O Panginoon. And Lord, I lift up to you, Lord, all your servants, O Lord God. May you find them faithful, O God, in everything they do, Lord. Ikaw, Panginoon, ang siyang maghari sa puso, sa isipan nila, Panginoon. Ikaw, dakilang Diyos, ang mabigyan ng pinakamataas na papuri. Ikaw, Panginoon, ang makita sa bawat buhay ng mga manggagawa, Panginoon. Hindi po ang kagalingan, hindi po ang katalinuhan, hindi po ang kahusayan, Panginoon, kundi ikaw po, o dakilang Diyos. Ikaw, Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang bawat servant mo, O Lord God, ay mamuhay na mayroong integrity, O God. Mayroong spirit of trustworthiness, O God. May spirit of honesty, Lord. Transparency, O Lord Jesus Christ. May spirit of yung supernatural healing, moving in their spirit, O God. Panginoon, ang iyong mga lingkod, dakilang Diyos, ay maging isang ehemplo mo, Panginoon. Lumakad sila na kasama ang banal na Espiritu, Panginoon. Lumakad sila na merong humility spirit, O God. Lumakad sila, Panginoon, na nagpapaturo na gustong ma-transform, O God. Lumakad sila, Panginoon, na with the guidance of the Holy Spirit, O God. And Father God, I also declare, Lord, the leaders of the church, Panginoon, bawat leaders ng mga churches, O God, na ma-align, Panginoon, ang kanilang puso, Panginoon, sa iyo lamang. Yung bawat pag-aaral, yung bawat mga training, O God, ay upang sila ay ma-equip, O God, sa kanilang mga divine assignments na ibinibigay niyo po, Panginoon, sa kanila. Tulungan niyo po ang leaders ng mga churches, Lord, na to humble themselves, O God. It's not about them, O God, but it's about you, O Lord Jesus Christ. And I pray and I declare, Lord, na ang bawat ministry, Lord, ng mga churches, Lord, ay spirit-filled, anointed ministries, O God. Yung ministry, Lord, na ikaw ang itinataas. It's not about how many activities. It's not about tradition. It's not about religiosity, Panginoon. Kundi ito yung ministry, Lord, na magpapatibay, magpapalalim ng relationship ng bawat isa sa iyo lamang, O Panginoon. Na magbibigay, Panginoon, ng malalim na intimacy sa iyo, Panginoon. At wag namin kakalimutan, Panginoon, na hindi ito paramihan ng ministry, Lord. Hindi ito paramihan ng activities, Lord. Hindi ito paramihan ng posisyon, Panginoon. Kundi ang mailagay sa puso't sa isipan namin, Panginoon, na ang bawat pinagkakatiwala niyo po, Panginoon, sa amin ng ministry ay upang ikaw ay maitaas, maparangalan ka, Panginoon. Tinitignan niyo po ang bawat iglesia sa base on the pureness or the purest of our hearts, O God. Tinitignan niyo po ang bawat iglesia, Panginoon, sa aming katapatan, sa aming yung loving others, serving others, O God, serving you by serving others, O God. Hindi mo po tinitignan ang iglesia sa ganda nito, sa kinang nito, Panginoon. Ang tinitignan mo, Panginoon, ay ang mga puso namin na tapat at nagpapakumbabang maglingkod sa iyo, Panginoon. Kaya Father God, dalangin din namin, Panginoon, ng bawat iglesia, Panginoon, ay may malalim na prayer ministry, O God. Merong mga prayer warriors, O God, prayer intercessors, Panginoon. Hindi lamang checking of attendance, O God, pero yung pong
yung passionate, Lord, yung maalab na naglilingkod sa iyo na may buong puso, na may buong pagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Lord, help us, Lord. Help us, Lord, to be honest in everything we do, oh God. Help us, Lord, to surrender ourselves to you, oh God, to die to ourselves, oh God. Help us, Lord, to receive, Lord, your discipline. Help us, Lord, to welcome kung ano man yung mga challenges, O Lord, na inaalaw mo, Panginoon, sa bawat churches, sa bawat servants mo, O God, sa bawat leaders, O God, sa bawat ministries, O Lord Jesus Christ. And Lord, lahat ng ito, Panginoon, matagpuan mo po ang bawat isa sa amin na mabuti. Yung salita mo, Panginoon, na well done, good and faithful servant. Come and enjoy the kingdom's glory and enjoy the kingdom's throne. This we pray, O God, in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Sis Maribeth. And mga kapatid, pwede po bang humingi ng 1 minute na mag-unmute po tayo? Let us pray for Brother Mike. Ngayon po, nasa hospital pa rin siya. This is not his first time na may stroke. So, siguro po mas powerful nga kapag ka nagkaisa tayo at sabay-sabay po nating hilingin ang healing touch na manggagaling sa ating Amang nasa langit. For a minute po, sige, let us declare healing touch for Brother Mike Acosta dito po sa GMC. Praise God. Yes, Thank you, Lord, Father. Father God. We We specifically join lift up together, to you Panginoon, Lord, Believe, this O God, prayer, Sister O God, Robles' husband, for O God, Healing who you, went to Brother Mike, cancer, Brother O God. Mike. Ikaw Lord, kaya alam mo, we Panginoon, ang pray that puso the ng doctors will anak find mo, out Lord. what Alam mo, Panginoon, causes Lord, yung this kung stroke, O talaga God. Supernatural healing, We pray na susurrender niya sa kanyang buhay for sa makita inyo, Brother niya, Mike, Lord. O God. makita And ng sa mga doctors, paglilingkod, give them Panginoon, wisdom Lord, Dear Lord, on sa how to inyo, sa proceed after pamamagitan ng this paglilingkod sa inyong uh, we cancel, Panginoon, Lord, disease Lord, going we on. spirit of declare, O God, Lord, Hindi your na makita kung ano miraculous yung patient, dapat intervention, spirit divine of investigations intervention, ang infirmity, Lord. dapat sa Even kanya. right now, spirit of And Panginoon, Lord, we na lift them siya up ay, to you spirit that you of are the working on enemy. him. nag-undergo ng In procedures, Jesus' Tulungan mo name, Lord po God, sila, Panginoon, preserve na his Lord, life, O lay makita, your God. hands bigay upon ng him, tamang Panginoon. gamot. Lord, Let your keep the mercy fall Wisdom, O kamay upon ng him, God. O mga God. Ganon surgeons, din ng kay mga Thank doktor, you, Sister O Lord. Thank God, you, na, Jesus. na Rodet, gumagawa He's nito sa done kanya, deal, O Panginoon, God. Lord, look are your after yung In hands, Jesus' husband name. niya, Panginoon. God. Amen. Lord, Those the nurses, O strengthen him, God. Panginoon, Thank Lord, you, his Father. body, Give it to him. his, In Jesus' name his we mind, pray. in his heart, Amen. in his spirit, O God, Lord. Lord, bigyan mo siya, Panginoon, ng yung puso, Panginoon, Lord, na talagang malakas, Panginoon, na tumitibok, restore, Panginoon, the normal functioning of his heart right now in the name of Jesus. And we declare this operation a success already, oh God, even as we pray right now, because we believe in miracles and we believe in you. You are still the God who is in control. You are still the God who makes miracles even now in the name of Jesus and in the life of Brother Mike. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Jesus. Bago po tayo mag-closing prayer, at hining po sana si Ate Fenet for our Thanksgiving and closing prayer. Meron po bang nagse-celebrate ng kanyang birthday or dito, ng kanyang natal birthday and spiritual birthday, or nagse-celebrate ng dito, anniversary? Yon, anniversary. Yan. Apo, meron mga anak, apo, or mahal sa buhay na gusto niyo ipanalangin? Wala po ba? So, Tiffany, pwedeng pakituloy na rin po sa Thanksgiving prayer, and Pastor Edric po, tuloy niya rin po sa benediction, please. Thank you po. Amen. Sige po, tayo po ay magpatuloy sa diwa ng panalangin at pagpapasalamat, pagpupuri po sa ating Panginoon sa isa na ng matagumpay na araw ng ating pong pagsasama-sama sa diwa ng pagsamba at pananalangin at pagpapalakasan sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, Father God, maraming salamat, O God.
for how you have powerfully worked and moved in our midst right now. By your power, O Holy Spirit, through your words, Panginoon Lord. Maraming salamat, Panginoon. Muli, ikaw ay nangusap sa aming mga puso. And we pray, Panginoon Lord, na bawat salita na amin pong narinig, bawat salita na amin pong tinanggap mula sa inyo, Panginoon, sa mga oras na ito. Tunay na ito, Lord, ay magpe-penetrate sa amin pong mga puso at ito po ay magmamanifest sa aming mga buhay. Ito ay magbe-bear ng much fruit, Panginoon, sa amin pong mga araw-araw na buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa anak mo na inyong ginamit, si Pastor Edric. Patuloy, Panginoon, na kayo ay manguna sa kanyang buhay. We declare much more anointing, O God, sa kanya, Lord, lalong higit sa kanya pong paglilingkod sa inyo, Ama, at sa kanya pong pagsishare, O God, ng inyong salita, Lord, that more people, Panginoon, will be brought to you through him, Panginoon, and that you may be glorified in everything, O God, na ginagawa niyo po through him. Lord, also his family, Sister Maribeth and the rest of the family, Lord, patuloy niyo po silang pagpalain, O God. We declare favors upon favors, Panginoon, sa kanila, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga iba't ibang mga gawain na pinagkatiwala niyo po sa kanila. Lord, bawat isa sa amin, maraming salamat, Lord. At tunay na kami nga po ay pinagpala na because we are here, because we came, because we left everything behind, and all for your glory. It's all about you, oh God. Nothing about us. It's all about you. Ikaw lamang, Panginoon, ang dahilan, oh God, ng aming buhay. At kapag nasa inyo po kami, Panginoon Lord, alam namin, we are complete. We are complete. We lack nothing. Dahil ikaw, Panginoon, nang nagpupuno, Panginoon, ng lahat, Lord, ng aming pong kailangan sa buhay na ito, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga prayers of the righteous. At alam namin, Lord, na umabot lahat sa inyo pong trono ng biyaya, ang bawat panalangin na that has been uttered right now. And we seal everything, Lord, by the blood, by the powerful blood of Jesus. And we know we have been led by the Holy Spirit, and that we have prayed, oh God, in so much faith, na alam namin, Panginoon, na walang imposible sa inyo, oh God. So we just want to say yes and amen, and thank you in advance for all the answers to our prayers, and for how you have truly encountered us in a powerful way at this time. Maraming salamat, Panginoon. We give you all the praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, let us receive the benediction of our Lord God. Brothers and sisters in Christ, may the Lord strengthen us to rise to the level He has called us to be. May God, Jesus, and Holy Spirit remove every fear, doubts, and distraction that holds you back. May His Spirit guide you, His grace sustain us, and His love empower us. Go forth in faith, pressing on toward the prize, walking boldly in His purpose. I bless you now in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Maraming Pastor Edric. salamat. Thank you. So, Thank you, welcome po. everyone. Welcome. Sige po, habang... Ate Pinet, Yes po. yung paki-remove na po si Mami Valerie dun sa prayer, dun sa healing. Totally healed na po si Mami. Wala na po Yay, yung... praise God. Wala pong surgery, no surgery, Praise and God. no trace of bukol. Yay, Salamat po dun amen. sa mga prayers po ninyo. It's Praise. really God is
healing God sa Emmanuel. Salamat. Thank you po. Ayan. So, praise God po. Miss Another Annette, answered prayer po tayo dyan. Yes po. si Sir Ulysses na lang po, i-join na lang natin sa prayer kasi umpisa nung na-dinggi po siya, till now po ay hindi po maganda yung ano niya, palagi pakiramdam. Ano po Parang pangalan ni kulang. Pastor? Pastor Sister? Ulysses? Pastor Ulysses Ulysses. Ambukay. Pastor Si Pastor Ulysses. Ulysses po? Kaya pala wala siya Oo. kagabi. Kaya palagi po, hindi lang po niya maano, pero sabi kasi niya sa akin na lagi po siyang isama sa prayer kasi hindi po maganda yung pakiramdam niya, tapos yung lagi pong yung ano niya. Kasi sa dugo po siguro, Opo. mababa yung hemoglobin niya. Salamat po. Sige. Thank you po, Pastor. Sige po, isasama po natin siya sa ating prayer list. Okay, so sige po, habang andito na po tayo, paki-open na po mga cameras and let's have our picture taking po. Bago po tayo mag-announcement ng mabilis-bilisan na lang po, paki-open ang cameras. Sige. Are we ready? Oops, may humahabol. Okay, sige po. Red. Ayan. 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 Yan, paki-adjust. Ayan. Okay, sige, pwede na. Ready? 1, 2, 3, smile. Yan. Thank you po. So, mabilis na lang po itong ating announcement. Let me just share my screen sa unang ano po natin. Saan kaya? Ito pala. I think, yes. Yan na yan ngayon. So, again, for today, thank you so much po, Pastor Edric. Tomorrow po, Wednesday, ang ating leader si Pastor Paul. And then Thursday, si Pastor Raul. Friday, si Dr. Becky. Saturday, Pastor Rory. Sunday, si Brother Virgil. Monday, Sister Marisa. March 24. And then, next Tuesday po ay si Deaconess Phoebe. So, of course, malapit nang matapos ang March. And therefore, yung atin pong April calendar, praise God, ay nandito na rin. So, let me just, wait lang po, flash ko lang po. Nasaan na ba siya? Ay, thank you, Pastor. Okay. So, ayan po yung atin pong April, praise God. Ayan. Kung nakikita nyo na po yung mga pangalan nyo dyan, paki-take note na lang po. Okay, and then meron pa pong mga maraming bakanting dates. So mamili na po tayo kung ano po yung mga binubulong sa atin ng Holy Spirit na tayo po ay pwedeng maging leader, devotional leader. Let us know at pwede nyo po i-message si Pastor Rory or ako po para mai-reflect po natin sa ating April calendar. Siyempre, mas maganda po na mas mauna po tayo para